Si Liz Uy ang fashion guru to the stars. Pero siya mismo, fashionista. Kaya marami ang napapa-uwi kay Liz. Mula sa showbiz hanggang Malacanang, editor-at-large ng mga magazines. Pero siya mismo, pwedeng pang-cover. Mga bayaw, si Liz Uy. Liz, matanong ko, katanggap-tanggap ba na naka-all black ako, pero pula yung medyas ko? Oo naman, cute nga eh. Talaga? Personality mo yan, no? Ganun ba yun? Oo. So, ibig sabihin yung pagdadamit para may kinalaman din sa personality ng tao? Hindi siya may kinalaman. Ganun talaga dapat. Yun talaga siya? Oo, it should follow your personality. Lalim, tol. Kita nyo. Hoy, mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Wasak. Siyempre, bisita natin ngayong gabi ang napakaganda, napaka-sexy at napaka-stylish na si Liz Uy. Hello. Magandang gabi, Liz. Salamat sa pag-guest, ha. Alam ko busy ka. Hindi ako makahindi sa'yo eh. Ah, yan. Liz, ikaw ba komportable ka doon sa term na celebrity stylist? Oo naman. Ba't naman ako hindi magiging komportable doon? Hindi kasi medyo unique kasi yung position mo. Stylist ka na, celebrity ka pa. Ah, my God. Hindi, actually, I really started sa preview, which is fashion stylist. Bigla siyang nag-shift nung nagsa-start ng i-request ako ng mga celebrities. And then parang doon pa lang yata nauuso na mag-request yung mga celebrities. So feeling ko, right timing din yung pagpasok sa industriya. Pinakamahirap sa lahat ang maging celebrity stylist, I assume, kasi you have to deal with egos of people. Yes, that's true. Yun ang pinakamadugo sa lahat. Kasi di ba ang fashion, yun nga, sinasabi ko sa'yo, ikaw yung boss, ikaw yung parang, at the same Magdidirect time, talaga. ikaw din, lahat ikaw ang sagot mo. Sa advertising, mahirap din kasi you have to please the client, the agency, silang dalawa. Pero yung iba pa rin yung celebrity eh, kasi yung celebrity, you have to know kung saan sila komportable. Kailangan mo alamin yung body type nila, kung ano yung gusto nilang pakita, kung ano gusto nilang itago. Tapos, paano mo hinahanap yung style ng personality? Minsan, yung personality, meron siyang what he or she assumes na style niya, hindi pala bagay sa kanya. Parang how do you just tweak it naman. Kasi me, I say it in a very nice way. Kasi for me, if say you hire me, bawal lumabas ng hindi maganda. Kunyari, may isang celebrity, mahilig siya mag-tube. And laki-laki naman yung braso niya. Braso.com. Oo, tama. So how do you deal with that? I'm very honest and some really take it constructively. Some naman, ipipilit din nila na kasi dito ako comfortable, or bagay ito sa scene, ganyan. So, parang you inform them na him or her, and it's really up to her if she wants to change it or if she wants to stick with it. Pero ultimately, sino masusunod? Hi, Joe! How are you? Lord, ano pinag-usapan niyo, Lord? Tol, styling ang pinag-usapan namin. Yung style ko ba? Pwede na to? Paano ba yan? Okay ba to yung style ko? Ano masabi mo sa ganyang style? Atakin mo. Atakin pa ba kayo? Sa'yo, oo. Ayusin mo lang yung collar. Ganun ba yan? Bakit kailangan may t-shirt sa ilalim? And alam mo, pwede mo rin buksan para lang relax. Kasi Para relax, tayo lang naman. Pero Liz, okay lang ba yun? Bakat yung nipples niya? Actually, alam mo, meron akong nipple tape sa styling kit. Mayroon gano'n? Huwag na lang to, no? Pwede mo na akin ah. Barin ko na lang to. Wait. Tataas to eh. Tataas to, ayan. Hindi siya niya pakita yung tiyan niya. Gusto ba? Sanay ba siya? Proud siya doon sa tiyan niya. Galing yata yan sa NAIA, tol. Sa Iya to, no? Yan ang official t-shirt ng NAIA. NAIA Terminal 3. Ay, yung mga chicks yan, ha? Baka akala nyo, pag nag-stylist kayo, maging kamukha nyo si Liz Uy. Yun, no? Hindi ganun-ganun yan, tol. Kaloka na. Anong gagawin mo, Lord, kung may ganito kagandang girlfriend? Patay tayo dyan. Hindi ko na ilalabas ng bahay yan, tol. Oo. Hindi niya kailangan magtrabaho. Oo. High maintenance to, Hindi eh, no? Ikaw. pwede. Hindi ako high maintenance. Hindi ba? Kaya ka ba magdamit araw-araw? Depende. Depende. Siyempre, pag ako na yung stylist, ako yung nag-work, tapos lalo na TVC yung shoot. Oo. Ayoko naman na parang ako yung talent, ako parang nagmamaganda. Hindi kasi, hindi ba minsan Liz problema para mas maganda ka pa minsan sa... Uy, hindi naman. Sa sabi sa Uy, Style, oo. hindi naman ganun. Ang Tulad ganda ni, na. ano, ganda ka pa doon. Hindi Oo. Sino? Kasi ano? Gusto mo sa Kasi akin? ano, Hindi, lahat sila maganda. As in, mas dihamak naman ang ganda nila. anong pakiramdam ng Manila It Girl guy? Hindi ko rin alam paano nangyari. Hindi ko siya pinlano, hindi ko siya... Parang nangyari lang siya talaga bigla. So for me, ina-embrace ko na lang. Ayoko magpaka-hipokrita na, ayoko nga, ganyan. Para for me, it's given to me. And hindi siya normal na nangyayari sa buhay ng mga tao. And expect mo ba nung pumasok ka sa industriyang to?
maabot mo yung kanyang status? Hindi. Alam mo, ang dream ko lang talaga is to be a fashion editor of Preview Magazine. Kasi high school pa lang yata ako. Basta that's 1995. Kinokollect ko lahat. Simula yung umpisang issue nila. So, ang dream ko lang is to be a fashion editor, Preview. And parang nung nalampasan ko na siya, nalagpasan. Oo, hindi ka lang editor, naging cover ka pa. Oo, no? Diba? So, isipin Yung mo- dream niya talagang I know, natupad. Tsaka eh. sa Esquire ngayon, ano siya? Fashion editor ka ng At Esquire. large. At large. So, I just check on the fashion page. Grabe. Liz, nung nagsisimula ka ba, gaano nakalaki ang style sa fashion nun? Meron na naman. As a career? Kasi alam mo naman tayo kung ano yung nauso sa States, Oo. uso rin sa atin. Oo. Nauso din sila Rachel Zoe, nauso yung mga celebrity stylists doon. Ito yung kasagsagan nila Lindsay Lohan, Oo. nila Nicole Richie. Oo. Tapos ang tawag sa kanila, Zoebots. Kasi Zoebots. Rachel Zoe, diba? Kasi yung look ni Rachel, Zoe, look na rin nila lahat. So they were called the Zoebots. And even for a time, I think sila Mary-Kate and Ashley. So lahat ng mga it girls noon, hawak niya. So since nauso yun doon, syempre tayo, kung ano gusto doon, gusto meron bang Liz Bots? Or meron ka Lizzie Pie. meron kang masasabi na parang Liz look? Na parang pag ikaw ang nag-style, ay alam mong si Liz ang Ang sabi nila, kasi naman, ang arrogante naman sa akin magagalit. Ayoko na. sige lang, tayo lang naman eh. Hindi naman siya parang arrogant na. Actually, pag-usapan natin yung aesthetic naman hindi yung, di ba? Ang sa akin lang, pag nagsistyle ako, gusto ko lang laging malinis, mabango, maganda, mukhang mayaman. Parang Ito ba, mahirap may yata pag-asa ako pa ba? mukhang mayaman ah. Uy, lahat naman, na-makeover, lahat. Kahit yan? Oo Lahat? naman. Kahit Andyan nga pag ako, mga ganyan, Esquire. medyo kulang sa buhok. Mga Buhusan ka talaga? Uy, iba naman ang appeal ni Lou. Oo, kita mo? Kahit ganito, paano ako malaki yung chan ko? Paano yan? Alam mo may Spanx na ngayon. Alam mo yung Spanx? Hindi, ano ba yung spans? Ano siya? Isa siyang undergarment. Parang condom para sa chantol. Ganun ba? Ayun, ganun. Undergarment siya na lahat ng celebrities meron nun. Yung Hollywood. At dito, kasi they brought it here na. Mahal yata yan eh. Parang t-shirt lang yan, di ba, na masikip. For guys, for girls, lahat ng klase meron. May off, may boobs, may lahat. Pag may naglalakad na lalaki, tinitignan mo na agad kung ano yung damit niya, gano'n. Oo. Actually, hindi. Yun yung feeling ko nakakatawa kasi lahat ng nami-meet ko na tao sinasabi sa akin, uy, okay ba ako? Okay ba yung Oo. suot?" Parang for me, una sa lahat, hindi ko naman inisip talaga Oo. yun. Parang when I meet someone, Hindi mo, wala yun. hindi, Sarado yun. hindi yun. Hindi Seryoso ganun ka? agad. Parang baduy naman ang t-shirt niya. Hindi, walang ganun. Kasi, I don't know, I feel like it's really work for me. That's something I love to do, but I don't naman judge based. I'm not judging people. May gusto ko tanongin sa kanya, Lord, ano yung ayaw mong damit na susuotin mo? Wala. What would you not be caught then wearing? Wala. Siguro, kasi me, I just know what to show and what not to show. And in my case, I would not wear siguro clogs. Bakit? Ang patangkad yun. Because I don't wanna look like a log. So yung mga emo-emo ganyan, mga parang naglalaslas ng pulso, mga puro itim, tapos puro ano, susuot ka ng ganun? Hindi ko siya personality. Okay. Although, na-attract ako sa ganun. Like, Talaga? it's also inspiring to see iba-ibang Styles. klaseng Oh. style, ibang klaseng personalities ng tao. Siya si Gaius Julius Caesar Germanicus. Mas kilala sa kasaysayan bilang si Caligula. Kahit pagsamasamahin mo pa ang kalupitan ng mga diktador na sina Pinochet, Duvalier o Idi Amin, mga pusang galalang sila kumpara kay Caligula. Actually, sikat na emperor siya nung simula. Parating absent kasi ang namatay na emperor na si Tiberius. Parang walang hanggang fiesta noong first 7 months ng kanyang panunungkulan. At syempre, ang prime time noong araw, ang gladiator battles. Pero bilang nagbago ang ihip ng hangin, may nagsasabing napraning daw itong si Caligula pagkatapos dapuan ng isang sakit. Lahat ng pinaghihinalaan niyang may interes sa kanyang trono, kanyang pinapatay. Kabilang na dito ang kanyang biyanan at bayaw. Ang kanyang dalawang kapatid na babae, in-exile niya para siguradong kanyang-kanya ang trono. Dito na rin lumabas ang mga kwento ng sexual orgy at perversity. Galit din siya sa mga senador kaya nga binalak niyang gawing konsul noon ng kanyang kabayo. Walang pakeme-keme itong si Caligula. Dahil sobrang waldas, pinapatay niya ang mga mayayaman para makuha ang kanilang pera't ari-arian. Nang minsay mainip sa gladiator arena, pinatapon ni Caligula sa kanyang mga sundalo ang isang section ng audience sa naghihintay ng mga hayop. At sa sobrang tililing ni Caligula,
Nais niyang nang ituring siya ng kanyang mga nasasakupan, hindi bilang emperor, kundi isang Diyos. Kaya naman, sa murang edad na 29, dahil sa pagpapanggap na Diyos, kinuha na ni Lord si Caligula ang isa sa pinakawasak at pinakaunang bayaw sa kasaysayan ng Earth. Sa lalaki naman, ma-attract ka ba sa lalaki na parang... Ganito, may bigote. Oh, hindi, bukod sa ganyan, yung naka-t-shirt lang. T-shirt Paong. lang, gano'n. Oo. Oo Marunong naman. sneakers. Oo naman. May mga dinata kong ganyan naman. Sino yung masarap bihisan? Sa babae, si Ann Curtis. Dahil bukod sa kaibigan mo siya, Para siyang chameleon eh. nagka-transform. Nagka-transform. Pasuotin mo siya ng today. Yango. Okay. Audrey Hepburn yung look niya. Mabait-baitan. Okay. Next day, pasuotin mo siya ng two-piece at sexy-sexy. Pwede, okay. Kaya din niya. So, alam mo yun? And with a body like that, So, lamang ang katawan. oo din. Nakakatulong talaga pag payat. Mas mabilis bihisan. But Pagpayat. I'm not saying na if you're on the hefty side, mahirap mabihisan. May tricks lang na kailangan gawin. Kunyari yan, sobrang laki ng tiyan. Oo, May pag-asa ganito. ka ba yan? Ayan. Inhale ka lang lagi. Inhale lang lagi. Hindi, pwede yan. He can wear siguro a crisp button-down shirt. Anong ibig sabihin nun? Di yung Polo. Polo. ganito, ganyan. Tapos? Tapos, kailangan medyo structured para Okay, oo. yung lines mo. Pero kahit parang anong gawin ko streamline. pagsusot, pag ganyan, mukha pa rin Kasi akong goods eh. pag nagtitapered siya, pumuputok yung mga botones. Hindi, Kaya ganun. syempre you have to get a size. Your Na size, sakto, not oo. naman a size smaller. Kasi people, yan ang common mistake ng mga Pinoy. They buy something na naglalabasan yung mga bulges na Yan. lahat. Hindi yung pwedeng, bibili ko to kasi magdadahit naman ako, kasya na ako next week. That really never happens. Oo nga, kasi ang sarap ng kanin. Pero kasi ako kahit anong damit ko, kahit mag-suit ako, mukha pa rin akong goons eh. Wala tayong magagawa dyan, tol. At least, iba sa lalaki, yung coat, the basic coat, flattering talaga siya. Oo, tsaka dapat structured talaga. Structured. Kailangan Para sakto lang nakakapaya. talaga, hindi Dapat masyadong... sabihin natin sa mga bayaw natin, kahit ilang Rage Against the Machine t-shirts ang meron kayo to. Lagyan nyo lang ng coat, okay na. Kailangan nyo pa rin ng coat, Oo. di ba? Kailangan, it's a staple for... At hindi siya mahal. Yan, Hindi siya mahal. Oh. Meron naman sa department store. Yan. Diba? Hindi naman kailangan mahal. Parang recently lang, pumirma ka sa Viva. So mag-artista ka na rin ba? Pumirma ako pero it doesn't mean na mag-artist ako. Pero hindi ba pumasok sa isip mo? Actually, maganda ka, sexy ka, pwede kang... Marunong ka ba umarte? Hindi eh. Talaga? Baka pwede natin itry. Lord. Oo. Okay, Subukan mo nga. try nga natin. Dito ka tayo sa... Ako kunwari you cheated on me. Sige, sige. Ano yung isang isang bagay na ikagagalit mo talaga? Wala na ako kinakagalit ngayon. Ah, ganun? Nagmanhid na ako. Manhid ka. Manhid ka na. Manhid na. Ayos pala to. Alam mo, mahal kita eh. Pero may pagtatapat ako sa'yo eh. Ano, na babae ka? Yung assistant mo, naging kami. May assistant ka ba? May assistant ka, di ba? Oo, ang Assistant ganda ng ka. assistant. Ganda ng assistant mo, di Ay, ba? kaya naman pala. Nakikita ko yan eh, assistant mo. Ayan. Malakas may sampal niya. Medyo nakukonsyo siya eh. Lahat ba kaya mong bihisan lahat ng tao? Naniniwala ka ba ron? O may mga taong hopeless talaga? Hindi. Kunyari mga 700 ako pounds. hindi. Naniniwala ako na grabe naman yung 700 pounds. Bago naman siguro niya isipin yung styling, health mo din yung isipin Health mo niya. na, oo. Tent na yung susuot ng tent. Lahat pwedeng bihisan. Naniniwala ako na may paraan sa lahat. At kung hindi ko man alam kung paano yun, aaralin ko kung paano. Ikaw sinasabi mo, very conscious kasi yung pananamit, how you look. Masasabi mo ba that styling is a skill or is it an innate talent? It can be innate, it can be acquired. So, inaral ko talaga siya. Nag-research ako, study lang talaga. And then, ma-acquire mo siya just by looking and yung inaaral mo kung paano. And nanonood din ako ng mga styling shows, nagbabasa rin ako ng guide. Hanggang ngayon ba nagaganon ka pa rin? Hanggang ngayon. Ano ba pagkakaiba ng stylist sa designer? Yung totoo lang, ang daming tao na nami-mistake ako as a designer. Ang designer, they create the clothes. Sila yung gumagawa ng Sila yung gumagawa. Sila yung nag-draw, pattern, sewing, and then produkto, damit. Ang stylist, ako yung kukuha ng damit sa designer, Ikaw yung taga-execute. Taga-execute sa
sasabihin ko kung anong bagay na hair, Yun. makeup, earring, jewelry, sapatos, belt, lahat. So parang collaboration din ng designer yan. Oo, Parang mas collab bagay talaga. dito, ganito, ganyan. Yes. So parang ikaw ang pipili kung anong babagay sa kanya. At hindi lang damit yon. Kasi a lot of people, I think, mistake styling for Jewelry, damit lang. kasama yung diba? jewelry doon, di ba? Oo, lahat. Hindi siya damit lang. Lahat yung buong look. Kasi pwedeng sa ganitong gown, hindi pwedeng ganito yung hair mo, magmumukha kang ninang yan. Yung gano'n. Lahat talaga siya. Matanong ko, Liz, alam ko sa babae, medyo needed ang accessories, ano? Pero accessories sa lalaki, gaano ka-importante? Depende talaga yan sa personality. Someone like you, I don't think you'd wear accessories. Wala, Parang, kahit relo, wala. oh, happy ka na sa Hindi naman bagay ganyan sa'yo yan, Jun. Diba? And let's say, Eh kung ako magsuot ng ganyan, di ba? Oh, parang ninakaw mo lang yan. Oo, kailan nga. oo. May iba naman guys, ang accessory lang talaga nila sa body nila is watches. So they really invest Watches, sa mga oo. mahal na watches, ganyan. Patos, gano'n. Sapatos. And then may iba naman, mostly yung mga artsy, sila yung mga nag-bracelet, Oo. nag-rings. Mga ethnic, mga gano'n. Oo. Depende yung iba, ano naman, leather, di ba? Hindi ba mahirap din sa stature mo ngayon na parang every time you go out of the house, maraming nakatingin sa'yo, at syempre ikaw stylist, parang minsan Nape-pressure. nape-pressure ka at wala kang opportunity to dress simply, plainly. Hindi Lousily. ko follow Oo. na. It's kasi naman, even before, hindi pa naman ako nasa ganitong stature. Okay. Sabihin mo na, hindi ka pa sikat. Hindi naman. Hihiya naman ako. Kasi baka naman sabihin ng iba, sino siya? Oo. Hindi naman, not everybody knows naman who I am. And Oo. alam ko yun. Alam lang nila, bigla ka na lang Nakakape naman ako. sumulpot, parang somewhere. Oo, parang diba, totoo naman eh. Hindi naman, parang, ewan ko paano siya nangyari. Ikaw ba pag may lakad ka, ilang oras yung preparasyon mo? Pag everyday life ko, yung shoots, mabilis lang, ligo lang talaga ako. Tapos busod, kilay, lip balm, damit. Hindi ko na siya iniisip. Yun yung last 2 weeks. Kasi for me, mabilis na yun eh. Hindi naman na siya iniisip. Pero pag yung talagang may red Bongga, carpet, right. ganyan, siguro minsan nag-iisang oras. Isang Actually, oras. hindi minsan. Madalas. Madalas. Kasi Madalas. hair and makeup pa lang. Mahigit isang oras, gano'n. No, an hour. Salamat ako nga. Gano'n? Tingnan mo ako eh. Sadali mo ako sa Sarap kaya nung liempo tsaka Pansin Canton. Hindi ka na type. Ano ba tong? Ano ba to? Yan, kainan sa Maginawa. Daming taxi eh. Alam mo ba yung kasabihan dun? Kung saan maraming taxi, doon daw masarap. Ah, ganun ba Kasi yun? mga taxi driver, galang-gala yan dito sa Maynila. So, masarap to ah. Masarap sigurado. Oy, mga bayaw, welcome na naman po sa isang edisyon ng Balitang Bogchi. Bogchi. Ngayon, nasa isang karinderya tayo sa may Maginhawa. Kainan sa Maginhawa. Ito, tikman natin mapagkain dito. Tara. Ano specialty nyo dito? Papaitan at saka yung ulo-ulo. Ngayon ba tayo may niluluto ka ngayon? Meron, pakbet. Pwede ba sa Philippines eh? Anong pangalan natin? Si Manong Dele. Manang Belen. Tara, Manang Belen. Silipin natin. Ah, silipin natin. Pakbet. Andito tayo ngayon sa kusina nila, Manang. Oh, okay. Ano bang kaiba ng pakbet ninyo, ate? Sa amin kasi ang pakbet, hindi kami naglalagay ng karne dyan. Alamang lang at saka pritong isda. Eh, ito, ano naman to? Yan ang pritong isda, ilalagay Isda. namin. Ngayon na ba ilalagay? Hindi pa. Pwede rin. Buusan natin Kasi yan. kami dito, ang ulam namin araw-araw, 10 putahe. Masarap ang mga putahe nila rito, Jun. Saka marami sila dito mga nagsiserve ng mga putahe. Ilan yung mga nagsiserve sa'yo ng mga putahe dito, te? 6 lang. Lahat ba yun single? Meron din single, meron Meron din ding, hindi. meron din hindi. Kaya ka naman sa camera. Ano pangalan mo? Joar. Joanne. Joar? May boyfriend ka na ba, Joar? Ah, may asawa. Yan sa kategory ng ate yan. Ganyan, ate. Biro lang, Joar. Sa pinakbet, kasi minsan yung iba gusto nadudurog yung Kalabasa, kalabasa. May iba naman gusto maluto yung kalabasa. Ano ba yung tamang luto dyan? katamtaman. Katamtama. So yung medyo hilaw pa na hindi. Oo. Ganon, okay. Ikaw, Joar, anong gusto mo sa mga pinakbet? Gulay. Ano nga? May mga sikat na artista na bang kumakain dito, te? Meron. Si R.A., Si Lord. si Lord, si June. Ayan, ito pala yung mga kumakain O, dito. di ba? Uy, teka. Tol, nag-text yung mga barkada ko. Ito, ang mga barkada ko, may international to, Tol. O mga kilatis nga mamaya. Tingnan natin. Sigurado ako magugustuhan nila yung pakbet dito sa kainan sa Maginhawa. Jun, these are my friends. This is Wataru. Wataru, how are you? Tagalog pala to. Ah, Yota. 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 Okay. This is B-Boy. B-boy. B-boy Hi. is a Japanese too. Japanese, very Japanese. And this is Taro. Taro. How do you say bon appetit in Japanese?
Itadakimasu. Sa Tagalog pala kayo, no? Basta gusto ko nang kumakain ito ng pinagpet. Ang mga tao, pag mayroon silang pera, mababa ang tingin sa gulay. Pero patas, no? Yung pag kumakain ka na ng baboy, no? Kaya dapat tayo kumain ng vegetable. Ito pakbet. Vegetables, it's more fun in the Philippines. Dito lang yan sa Balitang Bokchi, mga tol. Tandaan ang kasabihan. Pag may pumasok na masama sa isipan, tandaan, baka gutom lang yan. Kaya, kain na tayo. Okay, kain tayo. Itakaramas! Kain tayo. Kaon na. Kaon. Ano yung isang bagay na sinuot mo dati na you swear for the rest of your life, hindi mo na isusuot ulit? Nakakaya. Sabihin ko ba? Nung second year high school ako, nauso talaga yung mga low waist na baggy jeans. Kasi All Saints pa nito eh. Mga Chevignon, ganun pa yung Bakit brand. okay naman yun ah? Oo, pero I really can't imagine myself wearing that. Siyempre when I was younger, hindi mo pa alam kung ano yung style mo. So nakita ko suot ng All Saints yung gaya. Naka-racer back sa racer back din. Yung sinasabi mo kasi, parang magandang lesson yan kasi in not subscribing to trends, di ba? Yes. Parang yung look mo is classic talaga. At kahit picturean ka ngayon, siguro 50 years from now, it will still never go out of style. Tama ba yung sinabi ko? Tama. Kasi that's why ang karamihan ng babae, yun ang gusto nila. Pag tinanong, what's your style? Classic. Kasi nga, pag portrait, picture, after 50 years, ganun pa rin. Sinusuot pa rin ng mga tao. May mga set ako ng damit dito eh. Ano bang babagay sa akin? Parang ganito lang naman parang yung mga... pare-pareho lang sila. Anong bagay sa akin dito, Miss Liz? Ito na lang siguro. Yan. Ito na lang. Di ba Parang parang may bumukhang inigas- ano neto? Mga boksingero, tol. Oo. Actually, ano bang look ang ini-aim mo? Kasi bago ka style, di ba? Kasi hindi naman pwede papasuotin na lang kita. Kunyari, sa mukha ni Jun, sa kulay ng balat niya, may ganun ba? Ano yung mga hindi bagay isuot. sa akin? Siguro, like this kind of brown, yung chair na yan, para ko. Huwag na kasi parang... Mukha ka lupa, Para sa tol. kami. Mukha ka lupa. So, para sa kami. depende. Kunwari, I don't think naman your personality kasi will like bright colors. Naka-bright color siya kanina. Ayan, no? Yung mga ganito ba bagay sa akin to? Alam mo lahat bagay dyan. I can't style you right now because I don't know where you'll be going. Or parang pinagtitripan mo lang ako. Tsaka may bayad ako. Ay, ganun ba? Mahal yan, tol. So sa akin, di pwede. Ganon? Hindi, pwede. Ano ka ba? Hindi rin naman ganon. Tumatanggi ka ba? Oo. In what instances tatanggi ka? Pag double booking. Triple booking. Parang yun sa industry eh. Ganon eh. Yung ligari-ligari. Di ba? Parang iba pumapasok sa isip ko pag sinabing booking. Booking, ano? Iba yung booking, ano? Ay, kasi madumi ang utak. So, pwede ka pala namin i-book. Pwede Oo. ka i-book. Sa kaso niya, may manager sa siya. Hindi. May manager ako pag may product endorsement. Pag may product endorsement. But kung styling, which is ginagawa ko na for 8 years, diretso na sa akin. Kasi sanay na rin naman ako sa ganun. Sige, paliwanag mo, gano'n kahirap ang mag-style? Parang akala nila, ito, bagay sa'yo. Yung kulay na yan. Akala nila ganun lang. Labay, iwan na kita. Kasi, okay, example, advertising. So you meet with the production. Siyempre, ibang take ng director. Iba rin ang take ng ahensya. Iba rin ang take na... Ng artista mismo. At iba rin yung take ko. So, apat kami. Maraming may taste. Lahat iba-ibang taste. Iba May pa yung matamis, client. May maasim, may mapait, may... Alam mo yun, may lahat. Iba-ibang taste. And I respect that. Kasi if I know what I'm doing with fashion, alam din naman yung siguro yung ginagawa niya pagiging director, alam niya yung pagiging ahensya. So, ang ginagawa ko pag gano'n, i-please ko lahat. Bibigay ko yung gusto ng director, bibigay ko yung gusto ng ahensya, bibigay ko yung gusto ng celebrity. Magdadala rin ako ng gusto ko. Tapos magbobotohan na lang. Tapos mag-vote na lang tayo. Camera test. Camera test. Gano'n. May tinarayan ka na ba sa gano'n? Sinuwerte naman ako na wala naman akong masyadong nakakabangga sa mga gano'n. Although syempre may instances na sumama yung loob ko, may nakasagutan ako, kasi di naman siya mawawala. But you don't take it personally. Trabaho lang. Trabaho lang, ano? Kapag nakaka-encounter ka ng mga batang stylist, mga up and coming pa lang, medyo snub din yan mga yan, di ba? Ay, nako. Grabe Meron? mong snub yung mga batang style. No, kala mo naman, gaganda, no? Oh my
gosh, kumaka-judge. Bakit ganun? Bakit konti lang yung mga stylist na medyo may... Ang mukha ni Liz. Ang mukha ni Liz mo yun, no? Yung iba talagang... Sauce ba yan? Ano normally ang sinasabi mo sa kanila? Wala, kasi first of all, ayoko na magbigay ng unsolicited advice. So, Pero if in the event that somebody does come up to you and ask, ano lang, lahat ng sinabi ko na focus really on work, na there's really time for work and there's time to party. Kasi hindi to yung trabaho na akala nila glamorous, wala kami ginawa kundi mag-party-party. ay isa pang kailangan mo ikwento, Liz, yung pagkuha ng damit sa tindahan. Minsan ikaw ang gumagawa nun, di ba? Oo, madalas ako. Siyempre, I have my girls there for sourcing, but pag big client talaga, especially, and big celebrities, gusto ko ako para sure, yung walang sisihan in the end, di ba? E paano kunyari yung in-style mong celebrity, medyo, sabihin natin, may toko, gano'n, tapos binalik yung damit. May baktol, gano'n. Oh my God! Paano yun? Paano yun? Eh di dry clean, mabilis lang naman ang problema. Pwede ba yun? Siyempre with dry clean, before we return, lahat naman ang ginagamit with dry clean. Pag ano yun editorial. Pero pag advertising kasi usually, meron silang clothing budget. So whatever we buy for the shoot, kanila na. Kamakailan ay nagbunyag ang celebrity stylist na si Liz Uy ng kanyang plano na maglabas ng isang libro tungkol sa tamang pananamit at tips for the fashion challenge. Nongga na kami ni ate. Kaya eto, nagbigay kami ng top 5 suggestions para sa kanyang libro. Kaya eto na ang top 5 fashion suggestions para sa ilang sikat na mga personalidad. Sa number 5. Accessories 101. Para kay Erap, kung mahilig ka mag-wristband, bakit hindi mag-headband na rin? At kung mangangampanya ka sa Baguio, huwag kalimutang magsuot ng leg warmers. Sa number 4. To gel or not to gel? Para kay Chief Justice Corona, hindi kailangan naka-gel at nakatina parati. Subukan nyo naman ang natural look o kaya ang ex-Supreme Court Justice look, tulad ng kay ex-Justice Serafin Cuevas. Sa number 3. Saan ba nakuha yung damit na yan? Aging in style. Para kay Senate President Juan Ponce Enrile, Sir, just be yourself. Approve, ngarod, Manong. Gusto ko, happy ka. Sa number 2. Yellow, hello. Para kay Pinoy, kung di rin naman konektado sa politika o pagiging presidente ang pupuntahan, marami naman pong pagpipili ang kulay, gaya ng rainbow. At ang ating number 1 suggestion para sa papalabas na fashion book ng celebrity stylist na si Liz Uy, the do is the don't. Para kay Senadora Miriam Defensor Santiago, Ma'am, yung hairdo na yan, laos na yan paano ni Vilma Santos. Nako, kapag napabayaan ng ganyang buhok, lumalaki, umaalsa, at mas nakakatakot pag kayo ay nagagalit. Ang Pinoy kasi, madali bentahan. So parang, sinabi ng billboard, may endorser ng sikat, ito suot nyo, yung tendency gagawin nila. Kung ako ordinary dresser, and I want to find my fashion personality, paano ko gagawin yun? Actually, nasa sayo yun. Kailangan, di ba, ang daming variations na. I mean, variety of brands and may kanya-kanya silang style. So ikaw, kunwari, you go for medyo stylish, you go to the store. If you're more of the parang Gap, Old Navy type, you go to the store. Yung kanya-kanya, pag simple cotton t-shirt na lang, dito ka pupunta. Pag medyo makukulay, dito ka pupunta. Pag as a babae naman, kung medyo office, may kanya-kanyang store for kanya-kanyang personality. Pag walang budget, okay. Meron kasing perception na para maging stylish ka, minsan meron kasi nasa sakripisyo in terms of clothing na hindi komportable. So, saan ka ba sa side? Sa style o comfort?
Alam mo, lagi ko rin yung tinatanong sa sarili ko. Oo. Kasi when I was younger, it's really more fashion than comfort. Kasi parang for me, okay, alam ko naman kung hindi ako komportable, basta fashion. Basta fashion lang, oo. Minsan, ganun pa rin. Pero parang feeling ko medyo... Basta makaporma ka lang, basta Oo, hindi ka... dati, oo. Ngayon kasi, syempre ang haba ng araw mo, di ba? Hindi naman na parang nakatanga ka lang. Kilos ka na kilos. So gusto mo, you look good. At the same time, komportable ka. Same din yun with my clients. Parang for me, if they're comfortable, they feel beautiful. And if they're beautiful, they share it to the world. Maraming yung lalo na the natural rebellious reaction. Lalo na sa mga bata. Ayoko mag-fashion. It's a waste of time. Pero hindi alam ng mga tao, yung fashion sinasabi is anti-human instinct. Kasi parang naturalistic mo maghubad oo. Pero kung maaralan mo, history ng tao... Galing talaga nito sa ganyan no? Hindi, pangalawang ko na kasi. Diba, nung 17th hanggang 17th, 18th century, nagsusot pa sila ng powdered wig. Isipin mo kagano ka hindi komportable yung mga bagay na yun. So what does that say about... Patong-patong, diba? So what does that say about humanity? Ewan ko rin, hindi ko masagot eh. Buti nga ngayon, may balance yun eh. Oo, may balance na yun. Hindi, at saka ngayon, feeling ko na-express nila yung sarili nila. More than Noon anything. hindi. Noon hindi. Noon, ito lang yung susuotin mo, ito na yun. Ngayon, okay, if you're a rocker, then you wear this. If you're an artist, you wear this. Yung mga bayaw sa kanto. Yung mga bayaw sa kanto. Ano bayaw sa kanto? Yung buwang ganyan. Pero pag sanduhin mo Yung lang. nakatambay sa kanto, gano'n, mga nakasando. Ay, huwag na natin pakialaman yung mga bayaw sa kanto. Masaya naman silang nagiinuman. Yung mga hipag naman. For me, yung sa mga hipag, na sinasabi nyo, I think yung common problem doon is, hindi nila naiisip. Kasi kunwari daw, they see on TV na suot daw ni Ann, or suot Yun. So, hindi naman bagay sa kanila. Oo. Minsan kasi, ang hirap na, gusto ko na kasi suot yun yung gano'n. Tandaan nyo hindi nyo kamukha si Ann Curtis, kaya wag na magpantasya. Sabi nga sa isang t-shirt mo, Umasa lamang ng ayon sa ganda. So parang feeling ko, if you have to know your body type, kasi merong pear shape, may apple shape, banana. Alam Ito, mo yun? anong shape to? Orange. number 6 ako eh. Sa mga bayaw at hipag natin nanonood, sinasabi na, hirap ng buhay ngayon. Parang... Bibili pa ba ako ng ganyan? Dadamit pa ba ako ng ganyan? May panahon at oras pumatay para sa fashion, mga ganyan. Ano masabi mo sa kanila? Dami nagugutom sa mundo. Fashionista ka pa rin. Oo. Paano yun? Sa akin naman, wala namang pilitan. Kumbaga, I am not forcing anyone to Tsaka meron naman dress talaga para better. dyan. Oo. Meron para Alam mo yun, pang parang balance. if you have enough things na iniisip, hindi kita ipa-pressure na isipin yun. Siguro they question me na, ang hirap-hirap ng buhay, ganyan-ganyan. Parang, for me, I really believe na ang fashion industry, nakakatulong din siya sa lipunan. Because, parang ibig sabihin, fashion industry alone, ang dami ng employees. So, somehow, nakakatulong siya. Sa isang banda, may ganun siya, di ba? Tapos, yung mga taong nanonood ng variety show, let's say, dinadamit mo yung mga celebrities na yun at natutuwa sila sa mga tao yun, na-inspire sila. Alam mo yun, kahit sa sandaling oras din na yun, nakangiting mo rin sila. So, somehow, nakakatulong ka rin naman magpasaya. Tsaka, pwede ka naman magdamit na hindi mo kailangan gumastos ng mahal. Ay, that's true. Parang yung misconception is lahat ng gamit ko. Pero, kung pupunta kayo sa closet ko, I really mix. I have a lot of... Totoo. Parang gusto kong sumalungat sa obserbasyon na yan. Hindi Meron din naman akong low. Siyempre, mix naman yun. At saka ang dami ng... Particular ka ba sa brand, kunyari, gano'n? Oo nga. Paano kung ako, bibili lang ako sa Divisoria o sa ano? Wala namang problema. Wala problema Wala. As long na Wala. okay tignan, tsaka komportable ka, gano'n. Komportable ka. Last words na lang, please. Last word, sa ating mga bayaw at hipag. Alam mo, walang pangit sa mundo. Mga tamad lang. Ayun, mga tamad lang. Mga tamad lang. Ganda yan. So siya tamad. Walang pangit sa mundo, mga tamad lang. Kasi kung may effort kayo to wake up extra early, papasok kayo ng work, magput on a little makeup, mag-blow-dry kayo ng konti. Diba? You feel better, you feel good, you feel beautiful. Magandang punto yun. Ayun, palakpakan natin ng ating hipag na si Liz Uy. Thank you, Liz. Pagkasawasa. Salamat Alam ko busy ka. Oo, thank you. Hindi ako makahindi nga sa inyo. Sa'yo lang pala. Ayan mga bayaw Isang edisyon na naman ng Wasak. Good. Wala si Mrs. ngayon
Oh. Eh, gusto ko sanang ilabas yung hipag. Hipag mo? Oo. Ang problema ko, gusto ko namin uminom, pero ayaw namin na parang medyo malasing. Yung parang may tama lang, pero up ka pa rin. Ganun. Di parang yung Black Look yung ginawa natin dati. Ay, oo nga, no? Kombinasyon ng energy drink tsaka gin. Ay, oo, Black Look, no? Okay yun lang. Black Look, yun na. Hindi naririnig yung gin dyan. Black Look kasi yung Oo. Black Look, energy drink, yung papalakas, tsaka gin. Pambigay ng amat. Ayan. Okay ba yun? Para hindi ka tamaan agad. Para at least may Nakatending naman kayo, hindi naman kayo mga mumurahing mga tao eh. Mumurahing tao ba ka kayo? Eh, angat nyo naman yung level ng buhay nyo. Lalaki ng mga sweldo nyo eh. Ano ibig ko sabihin? Eh, pwede din naman the same, same effect. Pero, level up. Ah, ganun? Oo. Saan Ano yan? naman kaming minamaliit niyan? Eh, kaya nga, bibigyan ko kayo nakasosyalan sa buhay. Paano yan? Kailangan nyo yung Yiga Bomb. Jäger Bomb? Yiga Bomb. Ah, ano kailangan Siyempre, yan? kailangan din nyo ng Jägermeister. Yiga Master. Meister. Jägermeister, oo. Sige nga, Yeah, pakita mo nga yan. Paano yan? Siya lang, pero hindi niya mapag-video. Yiger, Ah. yan. Energy drink. Tsaka energy drink. Energy drink. At saka Oo. ano pa? Mga gadget tayo, siyempre nakanda. May mga sukat na dyan, ah. Test tube. Tube, ah. Parang pang-addict na to ah. Hindi naman din yung social ng kaunti. Ba't dalawang baso? Ah, alam ko na. Nakita ko to sa internet, Tado. Jun, Oh. itong shot glass, punuin mo ito ng Jägermeister. Alam ko, Tado. Jäger Bomb. Parang ganito yan, di ba? Lalagyan mo yan. Yan! Lalagay Tapos bubuhos natin yung energy drink. Energy drink. Parang submarine. Paano ba sistema na to? Straight lang o hindi naman kailangan ubusin? Sip lang. Sip lang, Sip gano'n lang. lang. Kasi may kasama nga kwentuhan. Ulit, tikman mo ulit. Yeah. Okay naman. So, tikman. Hindi, sasabayan ko kayo. Paano naman yan, Tads? Yan ang tinatawag na inumin ng tanda ng pagkakaibigan. Ladies drink. Ladies. Oy, mga bayaw ha. Yan na naman. Sana may natutunan kayo sa isang episode ng Tamang Toma. Ito tinatawag na Jäger Bomb. What's up,